Nagkaroon ng malawakang outage kahapon ang Facebook at ang Instagram. Kabilang sa maapektado ang mga nagnenegosyo online. Pinakamatindi raw ito sa kasaysayan ng Facebook mula nung nakaranas din ito ng pansamantalang outage noong 2008. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, marami nga ang naabala at nag-alala ng magkaroon ng major outage sa Facebook at Instagram na nagtagal na mahigit 14 na oras kahapon. At karamihan dito ay yung mga nakasalalay ang kanilang pangkabuhayan o yung kanilang mga negosyo sa mga social networking sites na ito. Sa Facebook at Instagram, inilalako ni Ria ang kanyang negosyong cake at mga pastry. Dito rin niya nakukuha ang mga order sa kanya. Kaya kahapon nang magkaroon ng outage o pansamantalang paghinto ng operasyon sa Facebook at Instagram, naapektuhan ng husto si Ria. Nagpanic in the sense na baka yung client maghalit. Imbis na matuunan namin yung concerns nila kaagad, they are kept waiting and they might not come back. Isa lang si Ria sa napakaraming naapektuhan ng major outage ng Facebook at Instagram sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Apektado rin pati WhatsApp. Tinawag tuloy ito ng ilan na apocalypse. Pinakamatindi raw ito sa kasaysayan ng Facebook mula nang makaranas din ito ng pansamantalang pagtigil noong 2008. Sa pahayag ng Facebook, hindi nito sinabi kung ano ang sanhi ng outage, pero nire-resolba na raw nila ang issue. Kinumpirma rin nilang hindi ito kagagawa ng DDoS o Distributed Denial of Service Attack na isang uri ng cyber attack. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, posibleng may kinalaman sa kable ang nangyaring outage. In the past, the outages were because there was a major cut in the submarine cable. No? Facebook has a very big submarine cable, and that area we call Luzon Strait is always visited by typhoon and by earthquake. And once that happens, one of the more than 20 submarine cables there, Facebook is one of them, gets broken. Wala naman daw dapat ikabahala sa nangyaring pansamantalang outage o pagtigil ng operasyon ng ilang pangunahing social media website ayon sa DICT. Patuloy daw silang nakamonitor para makita kung may nakompromiso bang user data sa pansamantalang outage. Siguro yung mag-glitch na ganyan, normal na nangyayari yan. As long as siguro they can manage that. Base pa naman sa pinakahuling SWS survey, nasa 47% o halos 5 sa bawat 10 Filipino adult na ang gumagamit ng internet. 6 na puntos itong mas mataas kumpara sa 41% noong September 2018 at 5 puntos na mas mataas kumpara nung unang naitalang record high na 42% noong March 2018. Isinagawa ang survey nitong December 16 to 19, 2018 sa 1,440 na adults sa buong bansa, kung saan tinanong sila kung kayo po ba ay nag-online upang makapag-internet o makapagpadala at makatanggap ng mga email. Jessica, naibalik na ang operasyon ng Facebook, Instagram, pati na rin yung WhatsApp at Messenger. Pero hanggang sa mga sandaling ito, bago tayo umere ngayon sa State of the Nation, ay inaalam pa rin ng Facebook kung ano ang naging sanhi ng major outage na ito. Jessica? Maris, clarification lang. Itong outage na to hindi lang sa Pilipinas, di ba? Nangyari din sa ibang bansa. Pero ano yung ini-explain ni Secretary Rio na it has to do with the cable na nasa ating mga karagatan? Mukhang ang, ewan ko kung the Secretary was talking specifically of the Philippine situation lang. Gayong kahit sa ibang bansa ay nagkaroon ng problema, di ba? Yes, Jessica, itong major outage na ito, it happened across the globe. Talagang maraming bansa ang nag-report na ito, and even until early this morning, meron pa rin some reports of outage in Europe, pati na rin sa Asia. Ngayon, ang sinasabi nitong si Secretary Eliseo Rio na tungkol sa submarine cables ay meron daw kasi may mga networking sites or mga ganitong mga klase ng fiber optics na gumagamit din ng mga submarine cables at meron daw mga connection from LA to Hong Kong. Tapos yung ina-explain niya specifically for the Philippine part. Kaya lang, ang in-explain lang niya ito kasi may mga ganitong situations daw in the past, pero hindi naman necessarily ito yung naging sanhi ng outage dito sa Facebook na ito kasi ang in-explain din sa atin ng DICT,
kung halimbawa submarine cables talagang naging cause na break or naputol yung ilang bahagi nito, hindi dapat Facebook, Instagram or Messenger or WhatsApp lang magkakaproblema. Dapat talagang all-encompassing ito. Pero sinasabi rin sa atin na masyado rin daw malawak yung bandwidth ng cyber optics, kaya parang malabo rin na maging problema yung mga masyadong matinding traffic sa mga social networking sites na ito na naging sanhi. Kaya kumbaga medyo nahihirapan pa or hindi pa talaga sinasabi ng Facebook yung sanhi ng major outage na ito, Jessica. Nagtataka lang ako, no, kasi ang alam ko pagka mga ganitong technology, no, even in our line of work, Maris, pagka nag-operate tayo, merong backup system. O kaya yung iba nga, no, who can afford, no, o yung talaga kung delikado talaga, vital services talaga ang field nila. Hindi lang backup to the backup. Ito kayang Facebook and the other social media, meron kaya silang ganitong sistema? Kasi parang it just takes very little pala para magkaroon na ng outage worldwide. So, given this, and this is not the first time na nangyari ito, ha, meron pa silang mga problems in the past. I wonder if they've learned their lessons enough at naglagay sila ng systems in place to ensure na hindi magkakaroon uli ng repeat ng mga past outages nila, like what happened today, unfortunately. Based on history, Jessica, yung isa sa mga major outages na nangyari sa Facebook was in 2008. Mula noon, mahigit 10 taon bago nagkaroon ulit ng ganitong major outage. For sure, they have systems in place. Although, they have systems in place para magkaroon ng backup, yung sinasabi nating backup sa backup sa backup para talagang hindi mangyari ito. We don't know the extent of this breakdown or yung major outage na ito, kung ano talaga yung sanhi. Kasi until now, hindi pa rin nila sinasabi kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng major outage na ito. So, we cannot really say as of this time kung talaga bang kung maliit lang yung naging dahilan para talagang magdulot ng major outage na ganito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.